Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Pag-usapan po natin itong si Bato de la Rosa, mga pre. Maikli lang naman about dito kay Bato. Kasi naisip ko nung mga nakaraang mga buwan, ang yabang-yabang nitong senador na to. 'Di ba? Akala mo kung sino, hinahamon pa si Trillanes. Oo. Ngayon, itong si Trillanes, pasensya na po, may ano tayo. May ubo tayo. Itong si Trillanes, napipi ko na siguro sa'yo, kaya ikaw naman yung hinahabol ngayon, 'di ba? Kasi pangit nga naman, isa kang senador pero sa Bisaya pa, sige kag absent. Kumbaga mahilig kang mag-absent. Senador ka pero wala kang silbi. Ang laki ng katawan mo, wala kang silbi. 'Di ba? Nagtago na si Bato, tama po. Nagtatago na. Paskong Pasko. Paskong Pasko pa naman ngayon pero si Bato de la Rosa ay nagtatago. Bakit kaya? Mayabang nababakla. Basahin natin 'to. Bakit ipagtatanggol ni John Vic Remulla si Sara? Ano meron? Bumaliktad na ba? May video po tayo mamaya. Atin po itong ipi-play sa inyo. Papakinggan po natin. Okay? Kasi alam naman po natin na itong si Sara Duterte na ay bumisita doon sa kanyang dating bagman. So mamaya-maya pag-uusapan po natin yan. Okay? Okay, so Merry Christmas po sa inyo lahat sa mga bagong pasok dito ha. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Okay. Bato de la Rosa, ayan ha, kung mapapanood mo yung video natin ngayon, sana naman, no? Magpakalalaki ka. Huwag kang babakla-bakla, Bato, no? Patunayan mo na talagang PNP chief ka, dating PNP chief, kasi ang alam ko, yung mga dating PNP chief ay maangas, magaling, malupet, pero hindi po mamamatay tao. Pero ewan ko sa'yo, bakit sinusuportahan mo yung ano, no? Yung pagpatay, okay, sa panahon ni Rodrigo Duterte, 'di ba? So pero sabi nila si Bato de la Rosa matapang daw. Matapang, maangas, malupit. Okay? Pero ang tanong ko dito, bakit nagtatago? Bato de la Rosa, ang tae mo parang tinae mo na tapos kinain mo ulit. Parang sumuka ka tapos kinain mo ulit yung suka mo. Anong sabi mo? Pag nalabasan ka ng warrant galing sa ICC, di ba, pupunta ka. Or pupunta ka sa dahig, willing ka na samahan itong tatay mong inutil na si Digong sa dahig. Sabi mo yan, di ba? Pero nasaan ka ngayon, Bato de la Rosa? Inaantay ka namin na please lang ngayong Pasko, lumabas ka na. Di ba? Para naman magpa-aresto ka na. Di ba? Kasi hindi sagot yung pagtakas. Halimbawa, inaakusahan ka ngayon o nasangkot ka sa patayan sa panahon ni Digong. Kailangan mong sagutin yan. Saan ka ba sinampahan ng kaso? Doon sa ICC. So, doon mo sasagutin yan. Doon mo papatunayan na wala kang kasalanan. Ang pagtatago mo, sign of guilt yan. Diba? Ang tawag sa'yo ng karamihan ngayon, Barbie na. Hindi ka na bato. Diba? Kaya kung ako sa'yo, Bato de la Rosa, magpakita ka na, lumabas ka na, maawa ka sa mga Pilipino at maawa ka sa sarili mo. Diba? Nakakahiya ka bilang isang Pilipino. Diba? Nakakahiya ka. Bakit? Akala ko matapang ka eh. Akala din ng iilan, matapang ka. Pero wala. Barbie ka. Diba? Baka pareho lang kayo ni Baste. Baste, Barbie Duterte. Diba? Merry Christmas po namamasko po, sabi ni Sara Maldita. Ayan ha. Magandang gabi po sa inyo lahat. Namamasko po tayo ngayon ha. Merry Christmas sa inyo lahat. Kanang manang-mana sa tatay niyang Digong. Yes po, si Digong. Tingnan niyo si Digong noon. Inamon niya ni Carbonell. Anong hamon? Anong hamon po ni Carbonell dito kay Rodrigo Duterte? Anong hamon po? Duelo. Unang-una, pinuntahan siya sa Davao City, City Hall. Diba? Hindi po nagpakita si Digong. Naduwag po si Digong. Diba? Kasunod naman dyan sa Luneta. Wala pong mga Duterte na pumunta. Wala po. Tapos si Basti naman, hinamon ng boxing. Baka naman yung gusto ni Basti, ayaw talaga ng boxing. Baka sabunutan yung gusto.
Baka baka sabunutan ang gusto ni Bato de la Rosa, 'di ba? Bastos Duterte. Kung sino man yung papalag ng sabunutan diyan, mag-press 1 nga. Mag-press 1, sino yung papalag ng sabunutan kasi handang-handa po si Basti siguro diyan. Kayo, anong reaksyon niyo diyan sa style ng mga Duterte na maangas lang sa kanilang sa interview sa kanila, mga press ko nila, sa mga vlogs nila. Pero in reality, pag hamunan na ng duelo, sila po ay magtatago, 'di ba? Si Baby Intact makikipagsabunutan ng press 1. 'Di ba? Emily Basog, shout out po pasensya na po, tayo po ay may sipon ngayon kaya habang nagsasalita po ako, meron po akong strep cells sa bunganga. 'Di ba? Mga Duterte duwag. Mga Duterte duwag. Dapat yun yung isigaw natin. Araw-araw, yun yung isigaw natin. Duterte duwag. Binuo nyo pa yung maisog. Kung mga duwag-duwag lang naman din kayo. 'Di ba? Ano po yung ibig kong sabihin? Kasi, ito kasi, sabi nyo, matatapang kayo. Maisog kayo. Kayo naman yung nagkiklaim yan. Hindi naman po kami. Hindi po kami matatapang. Kayo, matatapang kayo. Anong sinasabi nyo? Maisog lang malakas. 'Di ba? Ngayon, nasa na kayo? Nung kayo ay nalabasan na ng warrant of arrest, hindi naman kayo nagpakita. Nasa na kayo ngayon? Nasaan kayo? Nagtatago kayo? Bato, nasaan ka ba nagtatago ngayon? Baka nasa bunker ka nagtatago, ha? Ay nako, wag mong gagayahin si Kibuloy. Ang lawyer mo pala man, lawyer din ni Kibuloy. Bato de la Rosa. Sulitin mo na ang mga araw mo. Ha? Kasi yung Philippine National Police ay pinaghahanap ka na. Ang gobyerno ni PBBM na sinasabihan ninyong bangag at adik ay talagang hindi titigil yan hanggat hindi napapanugot itong mga masasamang taon tulad nyo. Kasi ang tingin ng mga Pilipino ngayon sa inyo, sa inyong mga Duterte, sa inyong mga DDS kayo, ay masasamang tao kayo. 'Di ba? Taong bayan po ang nakakakita nito. Taong bayan. Pag sinabing taong bayan, kami po 'yon. Pag sinabing DDS, iilan lang po kayo. Mga Dutay Dugyot supporter lang kayo. 'Di ba? Kaya mga pre, wag po tayo magpapabilog dito sa mga pinagsasabi ng mga Duterte na Duterte lang yung nag-ahon sa Pilipinas. Kaputang inahan po yan, sa totoo lang. Maniniwala pa ako, Duterte lang yung maadik, Duterte lang yung mahilig, sumipsip ng utot ng demonyo. Elias, shoutout kay Elias. Nakita natin to. Baka mamaya, isako ka ng mga DDS dyan. Kawawa ka naman. So, magandang gabi at Merry Christmas, ha? Duterte lang. Duterte lang daw yung nag-ahon. Mukhang baliktad yata. Duterte lang po talaga yung naglubog sa Pilipinas. Sa COVID na lang po face shield pinagkakitaan nila. Face mask. Meron pang barrier pag ikaw ay may motor. 'Di ba? Sa ibang bansa wala naman pong ganun. Face mask pwede pa. Pero yung face shield po, wala. Alam nyo ba may namatay sa face shield? Kasi ang nag-face mask ka na nga, naka-face shield ka pa. So yung carbon dioxide, talagang may iipon dyan sa ilong mo, sa bunganga mo. Pabalik-balik lang yan. Lalo na kung matanda na, hindi, nahihirapan ng huminga, magpe-face mask pa, may face shield pa, kaputang inahan po ang tawag dyan. Diba? Gusto nyo patayin yung mga Pilipino Noon, Duterte lang pala yung nag-ahon sa Pilipinas. Tingnan nyo to noon. Subukan nyo, mabangga ka ng tricycle. Mababangga ka ng tricycle. Or makikipagsuntukan ka, may bukol ka. Dadalhin ka ngayon sa ospital. Anong sasabihin ng doktor sa'yo? May COVID ka, sir. Papaano? Papaanong iahaw sa kahirapan kung ganun pala? Diba? Kagaguhan po yan. May COVID, nakipagsuntukan ka lang or nabangga ka ng tricycle, motor, COVID na agad. Diba? So, hindi po katanggap-tanggap yan na sasabihin nyo na Duterte lang ang nag-ahon sa Pilipinas. Maniniwala pa po ako, Duterte lang yung nag-ahon sa mga adik.
Duterte lang ang nag-ahon sa mga drug lords. Bakit po? Bakit po ha? Sa panahon ni Digong, kapag may nakumpiska silang droga na halagang bilyon-bilyon, pagpalagay nating 100 million, ang lalabas lang po, ang lalabas lang ha, sa mainstream media, siguro 20% lang ng droga. Sasabihin nila, ito lang po yung nahuli namin, 20% lang. Nasaan ngayon yung 80%? Diba? Nasaan? Tinago na ba? Tinago? Ako yung nagtatanong lang naman. Diba? Isa po akong Pilipino, so ako po yung nagtatanong lang naman. Nasaan po yung 80%? Tinago ba? Wala. Yung basahin natin to. Yung tito ko kung Seaman naging addict sa panahon ni Digonyo. Tingnan mo. Tingnan mo. Seaman na nga yan naging addict pa sa panahon ni Digong. 'Di ba? At nagkalat po ang mga manyake sa panahon ni Digong. Mga nanggagahasa. Pati nga pulis sa panahon ni Digong, 'di ba? Meron pong nanggagahasa. 'Di ba? Pero sa panahon po ngayon ni PBBM, ang kapulisan po ay disiplinado. 'Di ba? Disiplinado po dahil disente po ang ating Pangulo, hindi po bastos katulad ni Digong. Nagkaletsi-letsi po ang ating bansa, ang mga kapulisan. Bakit? Kasi ang Diyos minumura ni Digong. Ang Santo Papa minumura ni Digong. Ang mga jeepney driver minumura ni Digong. At si Digong ay nagmamariwana. Siya po yung umamin hindi po ako gumagawa ng kwento. Si Digong po mismo yung umamin. Lumalakas daw po siya kapag siya ay nagmamariwana. At meron pang isang interview kay Digong. Ewan ko, si GC Kasuhoy ata yung nag-interview. Basta may nag-interview sa kanya. Ano daw feeling pag nakapintanil si Digong? Anong sagot ni Digong? Para akong nasa langit. Para bang nasa langit ako pag ako'y nakapintanil. Di ba? Presidente ka, lutang ka. Kaya yun mahirap. Naging presidente po si Digong noon, pero lutang po siya. Kaya yung buong Pilipinas, high na high, lutang na lutang. Kawawa po yung mga hindi gumagamit, yung mga inosenteng tao, kasi sila yung pinaparatangan at pinapatay sa panahon ni Digong at tinataniman at sasabihin na nanlalaban itong tao na to. Di ba katarantaduhan yan? Di ba katarantaduhan yan? Live po ba ngayon? Yes po, live po tayo hi po, live po ito. Di ba umamin siya na siya ay nagpipintanil? Umaamin po siya. Kaya itong Digong ninyo, kung sasabihin ninyo na siya yung nag-angat sa Pilipinas, tanga ka, uto-uto ka. Siguro kapag sinabi ni Digong na kumain ka ng tae ko, kakainin nyo. Kasi cake yan. Uto-uto ka kakainin mo kasi sinabi ni Digong cake, kahit alam mong tae. Pasintabi po sa mga kumakain dyan kayo, anong reaction nyo dito? Sa ating topic ngayon, comment down below para naman po kumbaga mabasa natin yung inyong mga komento.